Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Tuloy na tayo sa pagsubaybay sa mga naging laro ni Woman International Master Lu Miaoyi, ang 13 years old na pambato ng China. Round number 9, nakaabot na siya sa board 1 ang nakaharap niya. Dalawa titulo, International Master and Woman Grandmaster Carissa Yip. Isa na rin po yan sa mga naging champion sa women's division sa buong US na yon ha. At siya ang may record na pinakabatang babae na tumalo ng Grandmaster sa US. Kaya mabigat ito. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 9. Ang ginawa ni Miao Miao nag-E4, E5 si Yip, Knight F3, Knight C6, nag-Bishop B5 Ruy Lopez, mainline ang pinasok, Knight F6, Castle, D3, C3. Ayan, typical talaga yan. Mag-D4 at Bishop D7. Ayan, sa mga nagtatanong dyan, napalagian ko pong nababasa sa comment, Coach, bakit hindi kinakapture ang libreng pawn sa E4? Suportado na naman ang E5, wala nang Rook E1. Mag-D4 kasi yan. Nakadesenyo talaga ang linya ni Miao Miao sa mga agresibo, no? Na kapag kinapture yan, magna-Knight X D4, di may pressure sa Knight. Pag sinangga yan, magro-Rook E1. Ayun na, ito na ngayon yung komplikasyon na lalabas. Babagsak ang Knight kung kakapturein ang D4. Ngayon, kung simple naman na paano ba gagawin dito sa E5? Kasi nakatutok, di naman pwedeng babalik lang, kakapturein lang, di ba? Ayun, pag tira pa lang ng D4, ramdam na kagad ng black ang pressure. Mabubuksan kasi, may mga ganun-ganun eh. Okay? O, balik tayo. Bishop D7, sinanggalang ang pressure ng pin. Rook E1, dinipensahan na. G6, ayun, para magpa-fianchetto at makapag-castling na. D4, pressure sa E5. Bishop G7, hindi pinansin ang E5. At dito nag-H3 lang, protection lang sa G4. Dito naman, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture ang Knight? Babagsak na yung pawn sa E5. Meron kasing bawi, Knight takes E4. Timplado yan, mga kamatsas. Okay, timplado yung line na yan. Kaya okay lang ang black dyan. Nag-H3 muna at nag-castling Bishop C2. Ayan, atras na kasi mag-B5 na yan. Queen E8. Yan ang interesting line, no? Usually nakikita natin Rook E8 lang ang normal eh. Pero dito nag-Queen E8. Knight BD2. Knight H5. Pupunta sa F4 and mamaya mag-E5. Nag-Knight F1, typical maneuver yan. F5 na, binitawan na ni Yip. Yun nga lang ang kaibahan nito mga kamatsas. Ang tore nasa E1, nandun pa queen. Kaya may something ito eh. Nag-E takes F5 at yan ang lumalabas na novelty ni Miao Miao dito. Dahil sa mga nagdaang laban, ito ang palagi ang ginagawa na dyan. D takes E5. Pero dito tayo sa bago na nangyari, kinapture-capture at nag-Knight G3. Interesting, hinamo ng Knight, kinapture kagad. Double pawn, no? Pero ano kaya ang laman dyan? Bishop E6, nag-bad move si Yip. Yan ang ginawa niyang solution para makover ang anytime kasi pwedeng tamaan ng king. Pero kay Stockfish, simple lang ang approach niya. Iilag mo na lang. Ayun. Pero dito, nag-Bishop E6, Bishop F4 naman ang ginawa. Balagbag ang ginawa ni Miao Miao. Brand X nga lang, no? Dapat daw ang tira, G4. Yan ang good move. Kapag kinapture yan, may Knight G5. Yun, no? Masasapul ang Bishop, sapul ang H7. Yan, okay? Maganda to. Lamang sa puti. Pero, nag-Bishop F4 eh. At nag-Rook D8. Nakita naman ni Yip ang good move. Ayan. Dito, pero bago natin ituloy yan, ay explore muna natin. Ano ba laman ng sacrifice ni Miao Miao? Yang balagbag na yan. Meron kasing Rook takes Bishop. Okay, kitang-kita. Pag kinapture, queenless. Pero hindi naman persadong capture. Pinakita ko lang ang laman, no? Na kapag kinapture yung Bishop sa F4, kakapturean ng Bishop dyan sa E6, no? O, balik tayo. Pero, nag-Rook D8, Queen B1, Bishop C8, ayun, bad move na naman ni Yip. Dapat daw, E4, isarado na ang gitna na yan. Tapos magku-Queen C1 lang daw. Ayan, may malalim din eh. Malalim ang laban nila, no? Bishop C8, Bishop G5, Rook D6. Okay, para ilag. Nakalimutan ko po sabihin kanina, si Yip po ay 20 years old.
Last year na niya ito dito sa World Junior, no? G4, ayun. Challenge na ang F5 para may pressure sa H7, pero yung G4, bad move. Grabe ah. Puro bad move din si Meow Meow ah. Dapat daw Queen C1. Yan ang gusto ni Stockfish, pero balik tayo sa G4. Nag H6, nako, Brand X din. Dapat capturing lang pala yan. Halimbawa, capturing yung H7 check, yung H8 lang. Pag kinapture, then Bishop takes G4. Wala naman palang paparating na malakas. Parang bluff lang pala yung G4 ah. O pero na-pressure si Yip. Nag-H6. Bishop E3. Kinapture, capture at nakipagsabayan na si Carissa. Knight H2. Ilag muna. Atake sa Bishop. Queen H5. At ayun, natuhog ang tore ni Yip. Rook D2. Pero tingin ko, sinadya na ni Yip yan eh. Capture, capture. Ayan, para may Bishop C5, pero Brand X dapat daw. Rook takes G2 na pala, na-miss ni Yip. King takes Queen H3, check. King G1, check. Pag nag-King H1, Bishop F3, at magkakaroon ng tabla. Perpetual, no? Kung dito kasi Queen F2. Perpetual. Ayun, yun nga lang. Syempre, 20 years old against 13 years old. Sa title, mababa din kay Meow Meow kumpara kay Yip. Ayaw. Kinapture. Gustong maipanalo ni Yip. Bishop B3 check. Brand X pa rin. Dapat daw Bishop D1 para mabawasan na talaga. Magupitan na ang position. Yun nga lang, nakaka-pressure yung paparating na Bishop C5 check. No? Tingnan nga muna natin. Paano kung gumanyan? Wala bang mga... wala naman, ano? Tamang hinala. Baka may mga sacrifice. Wala naman. Bishop B3 check, ginawa King H8 at nag Queen E4. Ayun, threat sa Bishop. Bishop F5, Queen E3, Rook takes B2 and nag Rook F1. Nag Queen G6, Bishop D5. Dinipensahan ang pawn pero bad move na naman. Dapat daw G4. Ayun. Nakaka-pressure nga lang itong tipong paparating na Bishop takes G4 pero may Rook takes F8. Pag King G7, Rook G8, kuha Queen. Pag nag King H7, magro-Rook G8 lang. Ayun pala. May ganyan pala. Oo nga, no? Hindi makaalis ang Bishop para makapagbigay ng discovered check kasi mismong yung Queen ay tinutukan ng tore. Kakapturin talaga yan pagka umalis ang Bishop. Yun pala, no? G4. Kung di naman naaalis, kakapturin ng tore. G4 pala. O, tapos gagawin Queen G5, takes, tapos check muna. King H1, check muna. Knight F3, then sa kakapture. Ayan, okay? O pero okay pa yung evaluation bar ng puti kumpara sa ginawang Bishop D5, o di ba? Mas lumamang ang black eh. E4, yun lang mga kamatsas, nag-blunderatious dito si Yip. Dapat daw B6 ang tira para makapag Bishop C5. Tapos si Meow Meow dito sa komplikasyon. Hindi nakita ni Yip. Ang ginawa niya, nag-E4. O dahil blunderatious yan, ibig sabihin may katumbas naman na good move yan sa puti. At ano kaya yung natumbukan ni Meow Meow na excellent move? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa mga nag-effort at congrats sa nakakita. Bishop takes E4. Pag kinapture, may Rook takes Bishop doon. Knight E7 na lang ang ginawa. Bakit? Tingnan muna natin, ano? Pag nag-Bishop takes E4, Rook takes F8 check, King G7, magro-Rook F2. Yan lang ang gagawin dyan. Pag kinapture, takes lang, depensado pa rin ang pawn. Ngayon, kung mag-exhibition, pilitin na ganyan, kakapturin lang ang tore. Lahat ng mga piyesang po pwedeng tamaan pag inalis ang Bishop with check, nasa dark square. Walang tatamaan yung Bishop eh. Alin ang tatamaan dyan? Wala eh. Nasa dark squares lahat oh. O wala. Kahit saan iilag yan eh. Check. O di ilag lang King F1. Walang kasunod. Yan. So yun lang pala no. Pero nag-Knight E7. Balik tayo. Queen D4 check. Bishop G7. Another blunderatious move of Yip. Dapat daw King H7. Para hindi pa ganong kalakihan ang lamang. Pero nag-Bishop G7. Queen D8 check, King H7,
Ayun, another excellent move. Sige po. Puzzle number 2 sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Ito po, ang excellent move, Rook takes F5, sacrifice. Knight takes F5, Rook F1. Ayun, tapos, ito na ang kasunod. Bishop takes na. Hindi na makaka-capture sa G2 yan kasi tuhog sa king, nakapin. Kaya ito na lang ang ginawang balagbag ni Ip. Kinapture na lang, takes, Knight E3. Pero kapansin-pansin na naghahabol sa oras si Meow Meow. Nag-ubos talaga ng oras, no? 2 minutes na lang, against 10 minutes. Long game tong labanan na to. Queen B1 check, harang, check ulit, harang, check, nagbago na ang pangharang. Knight na ang ginawa ni Meow Meow. Knight G4, Rook F4, Queen B6 checking H1, Knight F6, at nag-Bishop H3, susundot ng masakit na check, matchas. Queen C6 check, King H2, at nag-H5 para may extra move pa ang King. Chumek, King H6, and Queen D2 ang malakas na pana na aalisin na lang ang tore, mamamatchas ang Black King. Or kung ano pa ang magagawa na pang fatal. O pwedeng Rook C4 din, makuha Queen. Okay, napakatindi. Nagulat ang buong mundo sa performance ni Meow Meow ng kanyang upsitin. Ang top seed sa torneyong ito na si Gift. Grabe, no? Lalo siyang nakikilala talaga sa buong mundo. Tagpasin ba naman ang top seed? Ibig sabihin, pinakamataas na rating dito na naglalaro sa World Junior Girls Division Chess Championship. Ayan. Pero, i-analyze pa natin yung round number 10, round number 11 ni Meow Meow. Ano ba ang nangyari sa last 2 rounds niya? Yan po ang aabangan natin, ano? Pero ngayon, tingnan muna natin kung ano ba ang standing after round number 9. Ayan. Nangunguna si WGM Krasteva Beloslava ng Bulgaria. Ayan. At pang ilan ba si Meow Meow? Pang-4 sa buong mundo. 7 points out of 9 rounds. Ayan. Alamin natin ang mangyayari, no, sa last 2 crucial games. Penultimate round na sa round number 10 and last round, round number 11. Yan po ang abangan nyo. I-analyze natin ang naging laro naman ni Meow Meow dyan. Okay? Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo at na-inform. At muli po sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.